Okay, Ford Ranger. So, share natin tong problema niya, guys. Walang freon, zero. Ayan. Okay, so unahin natin yung evaporator. Pull out natin ang evaporator. Okay, kinaumagahan na, no? Update sa ating Ford Ranger na wild track, no? So, na-pull out ko na yung evaporator. Okay, so wala siyang leak. So, pinalinis ko na din yung evaporator din, pinabalik na lang, no? Para makapag-leak test tayo ulit. So yun, nakita namin yung leak sa condenser. Ito guys, oh. Dito yung ang leak nya. Ayan. So tinamaan siya ng bracket ng ating tubo. Kasi sabi ng owner, so naka-try daw to, nakabundol, no. So dito siya tinamaan. So yun, kaya pa sana to i-repair, pero gusto ng customer na palitan na lang ng bagong condenser, no. Okay, so palit tayo dito. So yun lang, yun nga lang yung itsura ng urig at saka yung replacement magkaiba. Pero so wala tayong ano, kasi yun yung design ng mga replacement ngayon, guys, no. So ito ipakita natin. Ito siya, guys, oh. Yan. Yan. So yung original, marami siyang mga tube na maliit, no. Yung flat tube niya maliit, marami siya. Ayan, no? Pino. Tapos yung bago na i-replace natin, medyo malaki siya. Ayan, laminated pa rin. Ayan. So may kaiba ng kunti siguro sa lamig to, pero try natin mamaya, guys, no, kung ano ba yung lamig nya. Yung mountingan niya nakadirekta na sa body. Ayan. Pero dito naka steel siya, naka bracket siya talaga na ano. Ayan. Okay, so install na natin to para ma-check natin yung lamig. Okay. At yan, guys, nakabit na natin yung condenser, no. At syempre nilagyan din natin siya ng foam dito sa panggilid. So yan, no, may mga nilagay ako dito na clipsol para maganda yung higop sa radiator fan sa ating condenser, no. Ayan. Tapos dito sa gilid, no, may foam din yan, no. Ayan. Pati sa ilalim meron din yan para maganda yung ventilation ng ating condenser. Ayan. Maganda naman kahit replacement siya, no. Yun naman talaga yung mabibili natin kahit sa market na. Okay, so simbok na to yung grills, then maglagay tayo ng freon, tapos lagyan natin ng ano, temperature para makita ninyo yung lamig niya, kung pasado ba sa lamig. Okay. Okay, ito na, guys, na-assemble na, no. Yan, may freon na tayo. So dalawang beses tayo nag-attempt mag-reprocessing kasi nag-pull out pa tayo ng compressor nya dahil hindi natin na-check, no. Kasi step by step kasi yung ating diagnose dito. So yun, pag reprocess ko nung una, sira pala yung coil dito. So tiniltig ko, baka mahanap pa yung ano, yung thermal. So mahirap hanapin, no. Kasi sobrang ano na, kasi kapag mag-add pa tayo ng pulley assembly, no, sobrang laki ng abuti ng ating customer. Good pa naman yung plate at saka yung pulley nya. So naghanap lang tayo ng luma na compressor. Ito yung luma na compressor, no. Ayan, so sa grupo natin to, tinanggal natin yung ano, ang coil lang para maipalit doon sa ginagawa natin. Ayan. Okay, so pasilip natin yung kung ilang temperature, kung gaano kalamig yung condenser na nilagay natin. Ay, namatay. Ulang natin ulit.
nangyari? Lubat. Okay, so yan lang guys, nag-on na siya. Malubat na kasi. Ayun, no, may nakuha tayo dito sa kanya na 8.1. Tapos ayan, bumaba pa siya. Ayan. Pag mag below 10 na temperature, no, okay na yan, malamig na yan, sakit na yan sa kamay. So yan, bumababa pa siya. So speed natin ay number 2. Ayan, naka 7.8 na. Ayan, pag continuous na yung ikot ng circulation ng hangin sa loob, no, gaganda pa yung lamig. Ayan, so okay din naman yung replacement na kinabit natin na condenser, no. Good naman ang kanyang lamig. Importante, no, malagyan ninyo siya ng pump sa panggilid para yung init niya mahigop ng radiator fan, absorb, no. Okay, okay na po ito. So yun lang guys, no. Thank you for watching. Sana may na-share tayo. See you sa ating next video. Huwag kalimutan mag-subscribe and follow na din.